Twitter you. Community. Oh, near us lang. Yeah. Phase 1. Phase Yeah. 2. 2. Okay, near lang. Good luck, Yeah. sir. We'll see you. Good, rested. Finally, nakatulog ako ng mahimbing kagabi. Naka 8 oras for the first time in 90 days. So, okay naman. Well, alam natin, ginawa natin ang lahat. Ngayon, ipapasa Diyos na natin. May mga bagay na wala na sa ating kamay. Yung mga bagay na yun, isasapa Diyos. In other words, whatever is not in our hands is in God's hands. So, magtiwala lang. High hopes ba kayo, sir? Optimistic? Ako, I am hoping for the best. And if syempre, you expect also, diba? We'll see. So, ako, sabi nga nila, sa huling banda, diba? It's now in the hands of the Lord. So, we'll see. Ako naman ay naniniwalang ang taong bayan naman, eventually, sila ang magpapasya. At kung ano man yung resulta, kailangan, we will have to respect. But what can you say about the yung mga huling surveys and what you see on the ground when you're campaigning? Well, ang sa akin, the surveys are yung araw na yun mismo, iba yung araw ng eleksyon. So tingnan natin kung anong magiging pasya ng ating mga kababayan. May mga okasyon sa nakarang mga halalan, yung mga wala sa loob ng top 12 kung mapasok. Several instances, so we'll see. You know, we will, kumbaga, hintayin natin hanggang dulo. Diba? Kalma-kalma lang. How did you prepare for today? May mass ba kanina or prayer? As I always do, sisindi ako ng kandila para idasal na maging mapayapa at maayos yung ating halalan. At siyempre, na yung mga kababayan natin ay maging masinop at mapanuri sa pagdesisyon. Bahala sila kung sinong didesisyonan nila, supportan na siyempre. Pero sana it is based not on lies or disinformation, but on the truth. What are your plans for after? I plan to sleep again. Siguro yung mga libro na matagal ko nang hindi nababasa, babasahin ko na. Of course, graduation ni Frankie this week. So we will be flying out after itong bilangan to be with her dahil tapos na ng college. So yun. Hi, thank you. Maraming salamat. Malaking bagay na magtatapos na siya. Excited na rin siyang bumalik. I know you may have mentioned this several times in the past, but at least 2 or 3 priority legislations in case you win a Senate. Well, again, yung increase in the budget ng Department of Agriculture, long time coming, ang kulang na kulang. At babantayan natin yung paggastos nito. Dapat direktang ang pakinabang sa ating magsasaka at mangingisda. Palakasin ang kanilang ani, yung post-harvest, siyempre, bumagdag ng kanilang kita. Yun, yung libreng almusal mula kinder hanggang grade 12. To address both the crisis in education, actually 3, malnutrition, and yung dagdag na kita sa farmers and fishermen. Yun, so far, no? And of course, yung yung full implementation ng batas na already a law but has not been fully implemented, yung Sagip-Saka Act. Kasi doon, direkta nang dapat mabili ang ating gobyerno na wala nang public bidding sa ating farmers at fisher folk. Pero sa kakaikot ko sa iba't ibang pati ng Pilipinas, marami pang mga local and national government agencies, hindi pa ito in-implementa in full. So, i-oversight natin yan. So, yun yung tatlong pauna. At syempre, yung mapababa ang presyo ng bigas by way of a resolution to investigate bakit nataas ang presyo ng bigas at iba pang